Kamakailan po'y pinagkaisahan siya ng mga various religious groups na maging national chairman ng Coalition for National Transformation. Ang vice chairman po niya ay isang ginagalang na madre sa ating bansa, ang presidente ng La Consolacion College, si Sister Mary Jan Manansan. Yun pong number 1 protector ni Jun Losada sa Senado. At kasama po roon si Brother Armin Lustro, na siyang presidente naman ng Binasal University, at si Bishop Eddie Carol, na siyang bishop po ng National Council of Churches of the Philippines. The former Senate President Salonga, I was informed, is an honorary member of this newly formed Coalition Movement for National Transformation. Ito po ay isang senyales na ang Pampanga experience has inspired so many sectors in our society, advancing the common aspiration of the Filipino people to eventually restore the Philippines to her lofty position. As we all know historically, the Philippines used to be number 1 in Asia. I cannot forget that portion of article of a famous economist, Dr. James Walker from Scotland, who has been specializing on the economies of Asian region. He said, "I have never seen a country in this world like the Philippines." I read this sometime in 2003. I have never seen a country in the entire world like the Philippines that used to be number 1 in Asia, highly esteemed and highly respected. But until 1943, the Philippines was even richer than Japan. But 50 years after the Philippines had fallen down to the bottom, overtaken by neighboring countries, even Vietnam had overtaken the Philippines as far as economic growth percentage is concerned. At nabanggit ng isang columnist na Pilipinas daw ang classmate sa ibaba ay Bangladesh. The Philippines that used to be known as the Pearl of the Orient tend to be the laughing stock of Asia, and even branded lately as the most corrupt country in Asia. Kaya yung honor at dignity ng mga Pilipino ay nawala. At ako po ay exposed sa mga OFWs sa 43 countries of the world. Meron pong chapter ng GIL sa 43 countries of the world. Pag nagbibisita po ako sa mga chapters ng GIL sa ibang bansa, nararamdaman ko ang grasya ng Diyos sa akin, sapagkat kung walang grasya ng Diyos, mahatatak po ako sa sama ng loob. Napakabigat po ang mga pangyayari. Mga kababayan natin na iniwan ang pamilya at nagtitiis na kumakayod sa mga kubeta na alagaan ng anak ng mga may anak. Naalala ko dun sa Hong Kong, meron umiyak sa akin. Sabi niya, ba't yan ako iyak kapatid? Naalala ko yung mga anak ko eh. 20 taon ko rito sa Hong Kong. Pero, tinulungan ko ako yung mga anak makatapos ng pag-aaral. Paminsan-minsan nauwi ako. Pero minsan ko, nag-alboroto yung ating mga anak. Sinurot ako. Ikaw naman, nanay eh. Sa loob ng 20 taon, hindi namin naranasan ang iyong pagmamahal bilang ina. Yung pera pinapadala mo sa amin, hindi sapat yun ang kailangan namin pagmamahal mo. Inalagaan mo, anak ng ibang tao, kami 20 taon pinabayaan. Yung pong babae, hindi akala niya bumaksak sa kanya, langit at lupa. Yung po'y example lang ng sufferings ng millions of our people. Si Bishop Leo, di makalimutan na example. Meron ng karanasan sa Singapore. Nawala yung kanyang passport. Nagpunta siya rin sa Philippine Embassy. Ngayon namin may tumakbong Pilipino na domestic helper, sumisigaw, bugbog sarado. Itago niyo ako, tulungan niyo ako, bugbog sarado. Ngayon namin, nag-try ng malakas yung sa kotse, bumaba yung employer. Kinausap yung official ng Philippine Embassy sa Singapore. Sabi ng official, nagkaroon lang po namin ng miscommunication.
Sumama ka na. Wag po. Mawa po kayo sa akin nila po sa pambugbog. Kinalagkat ng employer, yung babae sabi sa kanyang kotse, walang ginawa ang Philippine Embassy. Minsan nag-cruise ako sa Singapore. Tanghali, paglinggo, libo-libong Pilipino doon sa Lucky Plaza. Pagkaramihan sila, nagbabaraha, uminom ng alak. Kumusta nga mo kayo? Ay, Brother Henry, mabuti naman no. Tuloy yung baraha, tuloy yung inom ng wine. Kumusta yung pamilya niyo? Nakapadala naman mo namin. Tuloy yung baraha, tuloy yung inom ng alak. Kumusta ang trato sa inyo ng mga employers niyo? Isa-isa akong nag-broke down, isa-isa nag-iyakan. Iba sa kanila, ayaw pala tawagan sa telepono para kausapin yung kababayan, para may gusto yung lungkot nila. Merong isa, ayaw na po, hindi pinakain ng rice. Yung isa, kaya lang siya nakain ng rice, tatalon siya sa pintana, papangamatay na siya. Bakit kaya mo ayaw niyong magsumbong sa Philippine Embassy? The Philippine Embassy here is an extension of the Republic of the Philippines. They have the duties and functions to help you. Rather than useless. So, kinabahan namin yan ilang beses. Imbis na tulungan kami sa gabi ho, pinibenta kami bilang prostitutes. Tapos, punta ng pastor ni Pastor Chase sa Alabang. Galing sila sa Saudi Arabia. Ganon din ang ginagawa ng ilang mga nagtatrabaho sa Philippine Embassy. Bakit po ito sinishare sa inyo? Ito pong nangyayari sa ating minamahal na bansa. Sa loob ng maraming panahon, ay nagkaroon bigla ng liwanag, ng pag-asa, dahil sa unexpected happening sa Pampanga. Nung mahalan si Father Among M. as governor. Gusto ko hong simplify yung aking making message sa inyo. Una, ako'y nagagalak. Nakaharap ko ang masasabing creamers ng lalawigan ng Pampanga. Ako'y naniniwala na kabilang kayo sa mga outstanding citizens sa Pampanga na mayroong tunay na prinsipyo sa buhay, na may tunay na pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Kung wala po nun, wala kayo dito. Why? Simple lang ako gusto kong iwanan sa inyong mensahe. Why genuine people of God should support Governor Ed Padilla? Tatlo po ang biglang ipinasok ng Holy Spirit sa aking isip at puso. At least 3 major reasons why nation-loving, God-loving Filipinos should support this battle